So yun, panibagong araw, panibagong vlogs naman po tayo. So welcome to my channel, Jeff ETC TV. So ngayon, meron naman tayong Epson L210. So alamin natin kung ano ang pinaka problema niya. So try nating i-switch on. Wait lang natin nang mag-normal siya. So yan, wala namang error, indicator lead error dito sa dalawa. Kasi kung may error yan, may red light na magbe-blink dito. Yan, itong dalawa na to. So ngayon, alamin natin kung ano talaga ang pinakasira niya sa pamamagitan ng test print. So magti-test print tayo. So ang iti-test print natin ay ito. Kompleto, may black, may yellow, may cyan at saka may red. So magti-test print tayo. Let's go. Unang test print natin. Magti-test print muna tayo para makita natin kung ano talaga ang error. Kasi kung mag-error yan, so yun, nagpiprint naman siya. So baka ang error nito ay sa printer head. So yan. So di siya kompleto ng, ang black niya ay okay, yellow, ang cyan niya ay wala po, at saka magenta. So yun, tuturuan ko kayo kung paano to re-remedyohan na di mo na kayo mag-undergo ng head cleaning. So pag ganito yung mga sira ng printer nyo, so wag kayong mag-cleaning agad. Baka may problema ang cartridge nyo sa ilalim. So titingnan muna natin sa ilalim, bubuksan natin tong printer. Yan, bubuksan natin to. Tapos hihilahin natin yung printer head mismo sa loob para makita natin ang cartridge kung meron bang lamang ink. Titingnan muna natin. Bago nga pala natin buksan, so kumuha lang kayo ng star screw, flat screw, sirens at saka tissue. So ito lang yung kailangan natin sa ganitong error. So kung di kaya, so saka pa tayo mag head cleaning. Paano natin buksan to? So switch off natin yung printer. Tapos una, tanggalin natin yung meron kayan dito sa loob. Silipin nyo lang, diba? So ipakita ko sa inyo. So may bolt yan, dyan sa loob, yan, isa. Tanggalin natin yan at saka ito, dalawa, para maangat natin to. So huwag niyong biglain. Pwede nating biglain dito pero baka maputol yung stand, yung lock. So ito muna yung tatanggalin nyo. Dalawa lang. Yan, isa. Dalawa. Tapos hilahin nyo to, ganito. Ayan, tulak nyo doon. Ayan, tanggal na. Tapos ito, tanggalin nyo talaga to. Tanggalin nyo to. Diba? Tanggal na para pagbalik nyo, una muna to bago ito. Tapos lagyan nyo ng pangharang dito. Ayan. So paano natin ma-move yung printer head? Matigas kasi to. So move natin papunta dito. So ikutin nyo tong gear na to para yung lock nya ay bababa. So yan, tingnan natin, diba? So ikot natin to.
Kahit anong direksyon, pwede dito, pwede doon. So, ayan, ikot natin. Ayan. Try nyo ganyan. Diba? Tapos, hilahin nyo na yung printer head papunta dito sa gitna. Ito ang bubuksan natin ngayon para makita natin mismo yung damper o yung cartridge dito kung meron pang laman. Position kasi nito ay black, yellow, magenta at saka cyan. So, mag-focus tayo sa cyan kasi yung printer, test print natin ay walang cyan. So, yun. Tatanggalin muna natin yung pinaka-top cover niya. So, kung paano to tatanggalin, so, yung patch screw nyo kanina ay ito lang. So, lock nyo doon, tapos hila pataas. Ayan. So, yan ang pinaka-lock talaga nito ay ito lang. So, dito wala na, tsaka dito. So, madali lang to tanggalin dahil ito lang yung pinaka-lock niya. So, ngayon, tatanggalin natin yung cartridge na cyan. So, katulad ng sinabi ko kanina, black, yellow, magenta, cyan. So, kung paano yan alamin, so, meron niyang label dito sa pinaka-printer mismo. Ayan, black, yellow, magenta, cyan. So, sundan nyo lang yung pagkaka-arrange niya. So, kung paano to tatanggalin, so, may lock to dito. Tulak nyo lang yung lock. Tapos, angat nyo pataas. Yan. So, di ba? So, walang laman yung pinaka-cyan cartridge niya. So, ngayon, kung paano to re-remedyohan, so, follow nyo lang ang video na to. Don't skip para kung sakaling meron kayong mga ganitong sira, ay mare-repair nyo. DIY, do it yourself. Gamit kayo ng sirens at saka kapirasong tissue lang. Paano to gawa ng paraan? Dito sa butas, ipasok nyo lang yung sirens at saka hilahin nyo para yung ink papasok sa mismong cartridge. So hanggang sa mapuno siya. Diba? Hanggang sa mapuno yung mismong cartridge. Yun. So, papalitan ko muna yung cartridge, sirens ko kasi maluwag na. Yan, kuha ko ng bago dito. Yan. So, diba? So, medyo puno na yung cartridge. Okay, diba? Puno na siya. Tapos, ngayon naman, pag naibalik nyo na to dito, yan, pagbalik nyo dyan, tatanggalin nyo tong hose dito. Tanggalin nyo yan. Yan. Kasi may lalabas na mga ink dyan. Yan. So, nagbabacuum kasi yan. Para mawala yung hangin, tatanggalin natin yung hose. Tapos, hipan nyo konti para di na kayo mag-i-ink charge. Ito. Yung pinaka-tip niya, ito. Diyan nyo ipasok yung syringe. So, hinahinay lang. Huwag nyo biglayin. Yan. Tapos, balik nyo yung hose. Yan. Dito sa pinakababa niya, ano nyo lang ng tissue. Kasi may ink yan na lalabas. Galing doon sa pinaka-head niya. So, ngayon naman, magti-test print tayo kung meron na bang print yung mismong cyan. So, test print tayo. Test print tayo uli. Balik natin yung
ginamit nating papel. Yan. Yan, ready na to. Lagyan nyo lang ng ano dito, pangharang. Tapos test print tayo ulit. Diba? Meron ng siyan. Yan, meron ng siyan. So ulitin natin. Test print. Yun. Black, yellow, cyan, at saka magenta. Okay. So, yun. Yun lang. Diba? Madali lang gawin. So, pagbalik naman ng mga ano dito, so, unan nyo lang tong lock nya. Yan. Tapat nyo dito, tapos i-rosca, balik. So, yun. Yun lang. So, kung nagustuhan nyo yung tutorial natin ngayon for beginners, sana'y paki-like at subscribe na rin sa channel natin, Jeff ETC TV. Hanggang dito lang. Thank you sa panonood.